Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti at mapayapa po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Umpisahan po natin. Ito pong Malacanang ay mukhang kay Chavit Singson pa po yata. Mukhang si Chavit Singson po ang plano po nilang kasuhan dito po sa kaguluhan yata dito sa nakaraang rally po sa Maynila mga kababayan. Dito po sa pahayag ng Malacanang ay pinag-aaralan po nilang kasuhan si Manong Chavit ng yung tinatawag na inciting to sedition mga tambay na parang naguudyak o naguudyok ng kaguluhan sa bansa. Ibang klase po ang Malacanang. Antimano po, meron na pong konklusyon kung sino po ang dapat kasuhan. Samantalang itong grupo na ito, alam naman po natin kung sino po ang mga nagrally sa ating bansa. Hindi po ba? Lahat po ay lumabas, pati po ang mga makakaliwang grupo. Hindi po ba? Isang damukal po dyan at mga kabataan, sari-sari po makakaliwang grupo ang lumabas po mga kababayan. At trabaho po ng makakaliwang grupo yan. Hindi po ba? Hindi yan trabaho ni Chavit Singson. hindi po bobo ngayon mga kababayan. Pakinggan po natin ang Malacanang. Dito po sa kanilang masyado pong antimano, may konklusyon na sila. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr., and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Yan po mga tambay. Unang-una po, nag-uudyok daw po si Chavit Singson, excuse me po, na huwag pumasok sa eskwela. Wala naman po talagang pasok dahil linggo. Ano ba yan? Nag-uudyok daw po si Manong Chavit sa mga kabataan, mga tambay, sa mga kabataan. Huwag pumasok sa eskwela. Kahit nga sabihin mo pumunta tayo dun sa EDSA o sa Malacanang, sa Mindiola, sa Luneta. Kahit sabihin mo Sabado, sa Linggo, wala naman talagang pasok ang eskwela. Ano ba yan? Attorney po yung nagsasalita, mga tambay. Abogado po yun. Abogado. Di sana pinagbawalan mo rin yung mga makakaliwang grupo, lalong-lalo yung Kabataan Party List, na nagtipon-tipon din doon sa EDSA. Hindi mo ba? Karamihan bit-bit nun estudyante. Di po ba? Ano po katarantaduhan at kawalang hiya niya para lang po maikabit at maidivert kay Chavit Singson. Yung sinasabi po ni Manong Chavit, karapatan ng kabataan dahil sila ang susunod na henerasyon. Di po ba? Nanaisin ba natin at ng ating mga anak at ng mga kabataan na ang susunod na henerasyon ay ganito ang ipamamana at ganito ang ipaikita sa mga kabataan? Puro pagnanakaw, pamumulitika? Gugustuhin ba natin bilang mga kahit nga tayong mga magulang
Hindi natin magugustuhan kung ganito ang ipinakikita ng gobyerno sa ating pagpapatakbo o pagpapalakad. Makikita ng ating mga anak, ng ating mga kabataan na ang ganitong sistema ay okay lang at katanggap-tanggap na nagnanakaw ang mga politiko sa ating bansa. Umano? Sige nga, yan ba'y magandang ehemplo sa ating bansa at sa ating mga kabataan? Sige nga, na ang ating bansa ay niyuyurakan at ipinakikita sa mga kabataan na sinasabi niyo na nag-uudyukan niyo si Manong Chavit. Ipinakikita ng pamahalaan, naglilingkod, na puro sila nagnanakaw. Ano gusto niyo? Ang susunod na henerasyon ay gayahin ang sistema na nakikita sa bansa at lalong-lalo sa mga sinasabing lingkod bayan na puro magnanakaw, umano, magmula sa taas. Hindi po ba katarantaduhan yun? Imposible yan sinasabi po at pag-aralan pa raw at hinihikayat ng Malacanang ang DOJ Secretary at ng DILG Secretary at ang bagong ang acting PNP Chief. Hindi ba? Na pag-aralan, nakasuhan ng inciting to sedition ang si Manong Chavit. Samantalang yung mismo doon sa Maynila, mga kabayan, karamihan doon ay gumagamit ng pulburon ang karamihan doon. At ang iba ron ay karga-arga o sinasabing bit-bit-bit-bit o binayaran ng mga grupo ng alam naman po natin, nakaalyado rin po nila umano. Hindi po ba? Saka hindi naman po tanga ang Pilipino at hindi rin po bobo si Manong Chavit, mga kabayan. Gagamit po ba si Manong Chavit para pabagsakin ang sinasabing gobyerno? Gagamit ka ng mga kabataan, mga minor? Babayad ka ng mga minor? Tapos mga kabataan, gagamit ka para magpabagsakan ng isang pangulo? Ano tingin mo kay Manong Chavit? Tanga? Bobo? Kailanman na hindi kayang magpabagsak ng mga minor at ng mga sinasabi nyo mga kabataan. Sige nga, kaya po ba magpabagsak ng gobyerno niyan? At kaya po bang kunin ang isang presidente sa Malacanang ng mga minor, mga kabataan? At itong mga sinasabi po mga iilan-ilan na nanggulo? Sige nga, hindi po tanga si Manong Chavit at hindi din naman kay tanga. Dinadivert nyo lang ang issue. Di ba? Dahil talagang issue korupsyon, pagnanakaw, mahigit 3 taong pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Magmula sa taas. Dahil natakot lang kayo at talagang nagulantang lang ang Malacanang, ginulantang lang ni Chavit Singson dahil ipinamuka ni Chavit Singson ang korupsyon ay kauna-unahan ay nanggagaling sa Malacanang. Sinabi na nga ni Chavit Singson ang korupsyon ng sinasabi nyo na iniipit ang isang kontraktor na mga diskaya, kauna-unahan ng Pangulo na kontraktor. Kontraktor din nila ang mga diskaya doon sa probinsya na Ilocos Norte. Hindi po ba? Kaya nga po ano sabi ni Chavit, meron po siyang hawak na mga dokumento. Dokumentado ang hawak ni Chavit Singson na nakakuha ng mga proyekto ng mga flood control at marami pang iba na mga proyekto na diskaya ang humawak sa Ilocos Norte. Dokumentado. Di po ba nagulantang kayo? Di po ba nagulantang kayo dahil sinisiraan nyo mga diskaya? Di po ba? At ayaw nyo paniwalaan ng mga diskaya? Ay ayaw nga bigyan halos ng DOJ. Di ba? Ayaw bigyan para maging state witness ang mga diskaya. Hindi po ba? Di po ba? Pero sa katotohanan, ang mga diskaya ay nakakuha ng maraming proyekto sa Ilocos Norte. Kaya nga sinasabi ni Manong Chavit, ano sabi? Kung gusto nyo talagang makakita ng korupsyon, unahin ang Ilocos Norte. Unahin ang bayan ng Pangulo. Dahil makakita na agad ng isang damukal na korupsyon umano.
sa bayan ng Pangulo. Hindi po ba? Ngayon, ayaw nyo itong ma-expose ng husto. Di po ba? Ayaw nyo lumaki yung issue ng korupsyon na involve ang Malacanang. Hindi po ba? Kaya kailangan mag-isip ang Malacanang umano na ito ay ma-stop na. Di po ba? Di po ba? Hindi nyo ba napansin? Kailangan na nilang i-stop dahil lalaki ng lalaki yung pasabog ni Chavit Singson. Lalaki kasi yan eh. Dahil yan po ang katotohanan. Kung ikaw ay presidente ng Pilipinas at sinasabi na itong mga kontraktor at itong DPWH at mga ilang empleyado sa COA ay yan lang ang inyong pinupursige at tinututukan na imbestigahan sa malawakang korupsyon na mahigit 3 taon. Katarantaduhan yan. Hindi mangyayari ang korupsyon kung wala po ito magmumula, kung hindi po ito magmumula at walang ulo, walang head ng korupsyon. Di po ba? Saan po nagmumula ang ulo at head? Di po ba sa Commander-in-Chief, ayon kay Chavit, ikaw ang Commander-in-Chief. Ikaw ang pumipirma ng budget. At ikaw ang nagpapanukala kung saan mo ilalagay ang mga programa mo, lalong-lalo po sa DPWH. Mga programa mo. Kaya nga meron ka nga sinatawag na big project, big ticket, di ba? Project, di po ba? Tapos ngayon itatago mo ulo mo na hindi ka involved sa malawakang korupsyon. Samantalang kontrolado at hawak mo ang DPWH. Ikaw ang boss niyan. Sa'yo nagre-report yan. Sige nga, anong katarantaduhan yan? At nasa iyo ang accountability. Nasa iyo accountability. Pananagutan mo yan. Ngayon, pumutok eh. Pumutok. Kasabwat ang DPWH at ang mga contractors, excuse me po, siyempre po pati mga district engineer, umano, na meron din po napakaraming proyekto sa Ilocos Norte. Siyempre, nandiyan ang DPWH. Alangang magkaroon ng programa at proyekto na hindi alam ng DPWH sa Ilocos Norte. At imposible naman hindi malaman din ito ng congressman o representative ng Ilocos Norte. Alam naman po natin kung sino ang isa sa congressman dyan. Hindi po ba yung nagmamagaling na naghahanap po ng korupsyon at sisi? Si Sandro Marcos, at pilit mong hinahanap ang sisi ng korupsyon sa Davao City. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po sa ginagawa po ng Malacanang, bistadong-bistado na po itong galawan na ito. Sanay na sanay naman po sila magtanim ng kaso eh. Hindi po ba? Nangyari na po yan. Kaya nga po yung isa pong general, di ba? Na tinamnan din po nila ng issue ng kaso, si General Bantag. Hindi po ba? Ganon din po si Tebes, si Kibuloy, si Attorney Roque, at lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Hindi po nila binigyan ng due process sa korte. Bigla na lang po ito dinampot sa airport. Di po ba? At dinala saan? Sa kampo nila. Sa Villamor Air Base. At tuluyan na po ipinatapon. At Pilipino pa, taxpayer pa gumastos para ito'y dalin at hihatid sa Netherlands sa dahid sa ICC. Hindi po ba sanay na sanay sila? Kaya dito po kay Manong Chavit ay malaki po ang posibilidad na pabagsakin po nila ito, umano. Hindi po ba? Kaya po nilang pabagsakin si Manong Chavit kasi po, nakita nyo po, antimano, yung investigasyon nila, meron na sila agad konklusyon. Nagsalita lang si Manong Chavit dahil ang kabataan ng sinasabing pag-asa ng bayan. Tapos, ganito ang pagpapatakbo ng gobyerno. Sige nga. Tapos, sasabihin ng Malacanang na dapat imbestigahan si Chavit dahil nagsalita at nag-udyok ng ang mga kabataan ay may karapatan din na magpahayag na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Tapos ngayon, kaguluhan, inciting to the sedition na agad. Hindi po ba? Hindi po ba dapat ang unang imbestigahan yung grupo ng mga makakaliwa? Sige nga. na nasanay gumamit ng kaguluhan na more than 50 years na
sa ating bansa, na problema ng bansa, itong grupo ng CPP and PNDF. Sige nga, mga kababayan, hindi man lang ma-mention ng isang secretary, ng isang USEC ng PCO, ng tinatawag na garbage in, garbage out, hindi man lang niya makondina ang makakaliwang grupo. Bakit kaya? Bakit kaya ayaw mong malandalin sa makakaliwang grupo ang investigasyon? Bakit antemano dadalin mo kay Chavit Singson, mga kabayan? At yung sinasabi nga po natin, uulitin ko, hindi po tangat bobo si Chavit. Mga kababayan, hindi po gagamit si Chavit ng puwersa na hindi naman po kayang magpabagsak sa isang Pangulo ng Pilipinas. Lahat po ng puwersa ng sandatahang lakas ay kontrolado ng Commander-in-Chief. Siya ang Commander-in-Chief. Hawak niya kapulisan, hawak niya kasundaluhan. Pag yung mga kasundaluhan at kapulisan ay hindi po nagbitaw ng tinatawag na puwersa sa kanya, di po ba? Hindi na, at ito po yung naging tapat pa sa kanya. Hindi pa siya iniwanan. Di ba? Hindi pa sila nagbitiw. Di ba? Matatanggal mo ba ang Pangulo? Sige nga. Dito lang sa mga kabataan na ito. Malabo sa sabaw ng pusit yan. Pinagplanuhan lang po nila yan umano na magkagulo. Kuno. Eh kung yung mga kapulisan nga, nahuli nga makakapasok pa ba sa Malacanang yan? Nahuli na nga. Mga kabataan, mga minor at pinalaya na iba. Karamihan po'y pinalaya at dinala na po sa DSWD, yung mga kabataan. Hindi po ba, mga kabayan? At si Manong Chavit, sanay po yan. Sanay po si Manong Chavit magpabagsak ng Pangulo. At nakita naman po natin, tayo po hindi na po tayo bata. May edad na po tayo karamihan. Alam naman po natin ang number one na may kakayahang magpabagsak sa isang Pangulo. At hugutin ito sa Malacanang. Unang-una, hindi po kabataan. Ano po? AFP, sundalo, mga kasundaluhan, kapulisan, matataas kasama matataas na general, katungkulan. Hindi po ba? Laging ganyan ang kumukuha at humuhugot sa Commander-in-Chief nila. Hindi po ba? Pag nagbitaw na po ito at wala ng tiwala sa Commander-in-Chief ang mga men in uniform. Hindi po ba? Nakita po natin yan. Kahit po sa matandang Marcos, di po ba? Militar. At kay dating Pangulong Erap Estrada, militar. Hindi po ba? Ano tingin nyo kay Chavit? Tanga, bobo? Para gumamit ng kaguluhan? Kung gagamit man si Chavit para bumagsak ang isang Pangulo, mas gagamit yan at makikiusap yan, halimbawa, example, sa mga men in uniform, sa mga general. Na tingnan nyo ang bansa. Ano kalagayan ng bansa? Maganda pa ba ang ginagawa ng inyong Commander-in-Chief? Maganda pa ba ang tinatahak ng ating bansa? Na nababaw na tayo sa utang at napakalaki na po ang itinataas ng sinasabing pati makakaliwang grupo ay nakakabalik na. At napakarami na naman bumabalik na mga nagpupulburon, mga addictus. Sige nga. At ang krimen ay lumalaki na naman. Di po ba? At laganap na naman lahat ng klase. Di ba? At namamayagpag na naman pati mga smuggler sa ating bansa. Mga pulburon lord. Di po ba? At napakamamahal na bilihin, kawalan ng trabaho, kakulangan. Napakataas nating mga bayarin. Sige nga. Tapos kukuha ka lang ng enforcement sa kabataan, sa mga minor. Katarantaduhan yun. Kaya dito po sa ginagawa ng Malacanang, sila na lang po maniniwala dyan at yung mga bobo tanga at nagpapaagago, mga kababayan, sa ginagawa po ng gobyerno natin ngayon, na ang gobyerno mismo ang nakikinabang ng napakalaki sa taong bayan, lalo-lalo po sa buwis natin. Sila ang napakaraming pakinabang, lalo-lalo yung nagsasalita. Malaki pakinabang sa pera ng bayan yan. Kung yung mismo nga na kanyang pinagtatrabahuang opisina ay meron ding ugat ng korupsyon, ang PCO. Hindi po ba?
Nakita niyo po yon, magmula sa Malacanang, may issue ng korupsyon. Hindi po ba? Pati yung nagsasalita na PCO, meron ding issue na korupsyon sa kanilang opisina. Nakita niyo po, puro kawawalang hiya umano nito. Puro kawawalang hiya umano. Kaya nga lang po, wala po kasing nakikita ang may kakayahang magpabagsak at kumuha sa Malacanang ng isang presidente. Wala po kasi sila nakikita. Nananatili po yata silang bulag. Mahimbing ang pagkakatulog. Bingi, may busal o may takip ang tenga umano. Hindi po ba? Kaya nga nananatili pa sa ang Pangulo sa Malacanang dahil ang ating mga men in uniform ay wala pang nakikitang nangyayaring hindi maganda sa ating bansa. Mga kababayan, nananatili po silang bulag. Di po ba? Kaya nga po, yung totoo, yung katotohanan ay pilit pa po nilang pinasisinungalingan. At pilit pa nila itong dinadivert. Hindi po ba? Saan ka ba naman nakita? May mga dokumento. Ang pinopondo natin sa ating bansa, blood control pa lang ay trilyon na. Trilyon sa loob ng panahon na sila umupo. Trilyon, mahigit trilyon. Ang hindi maipaliwanag kung ano nangyari sa trilyon. Pero pagdating sa Malacanang, wala lang. May mga investigasyon. Susugpuin na korupsyon. Pero hindi sila involved. Kailangan hindi sila kasama sa korupsyon. Katanggap-tanggap po ba sa Pilipino yan? Kaya lang po, nagiging katanggap-tanggap kasi dinadivert. Kasama pa ang media umano. Di po ba? Pinabubuti pa nila ang sitwasyon at pinabubuti pa nila ang isang pangulo na napakaraming issue. Issue ng korupsyon, issue ng pulburon, issue ng coke, pati ang asawa niya may issue ng pulburon at coke. Hindi po ba? At issue ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na merong isang pangulo na napakahusay tumanaw ng utang na loob. Yung pagtanaw niya ng utang na loob sa isang dating pangulo, pinahuli, pinaaresto ng walang due process sa ating hukuman. Kaya napakahusay na pangulo. Karispe-respeto po itong pangulo na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Pero never pong nakita yan ng men in uniform ang mga ginawa pong history ng Pangulo ng bansa ngayon, mga kababayan. Yan po mga kababayan ang ating komento dahil po si Manong Chavit na po ang talaga pong inuudyok at talagang puspusan pong sinasabi pa na isang yusek na talagang dapat imbestigahan si Chavit Singson, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po mga kababayan. Maraming salamat po. At syempre po mga kababayan, sa mga dasal po natin, kailangan po natin pagsama-samahin na isama po natin sa mga panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte na sila po'y mailayo sa kapahamakan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At tayo rin po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Magdasal din po tayo na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Maraming salamat po at syempre, tiis-tiis lang po. Konting tiis lang po mga kababayan. Ganun po talaga. Kailangan natin magtiis dahil nananatili po silang mga bulag, pipi at bingi ang makakatulong po sa pagbabago ng ating bansa, ang mga men in uniform. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po. Tiis-tiis lang po. Bye-bye.